Habang naglalabang ako kanina ay tinawag ako ng tito ko. Magdidilig daw sila ngayon sa tanim nilang upo. Habang papunta nga kami sa bukid, nakita ko tong halaman na to. Ang ganda ng bulaklak niya. Sa tabi ng halaman merong punong saging. Yan yung saging na kapag namunga ay dalawa ang puso niya. Lagi ngang namamatay ang bunga niyan noon. Pero ngayon gumanda na yung bunga niya. Sa tabi nga ng tanim naming upo may nagtanim din ng mga kalabasa. Tanim yan ng asawa ng pinsan ko. Heto nga at nag-igib na yung tito ko. Mag-uumpisa na silang magdilig kasi tumatanghali na rin. Medyo nakakapaso na rin yung init ng araw. Konti nga lang yung natitirang tubig sa drum. Pagkakasyahin lang ata nila yan. Inaayos pa kasi nila yung makina ng tubig kaya hindi pa nadagdagan yung laman ng drum. Hindi nga ako tutulong magdilig ngayon, magbibideo lang daw ako. Siya naman pala yung kasama ng tito kong nagdidilig. Partner pala niya yan. Minsan nga lang pala sila mabakante kaya ngayon lang sila nakapagdilig. May negosyo rin kasi yung mga yan. Sa negosyo kasi nila minsan lang sila mabakante. Lumalaki na rin pala yung mga palay dito. Sagana rin kasi ang mga yan sa tubig. Palay nga pala yan ng pinsan ko. Ang gandang tignan ng bukid pag puro green ang nakikita. Marami din kasing nag-second crop ngayon. Medyo tumaas na rin kasi ang presyo ng palay. Hayan nga at may mga itlog pa ng suso na nakakapit sa palay. Aduman nga bisukuldatan ni. Hindi pa nga sila natatapos nagdilig pero naubos na yung laman ng drum. Buti na lang at nagpaandar ng makina yung pinsan ko. Kaya makikiigib na lang kami. Para naman madiligan lahat ng tanim na upo. Kawawa din naman kasi yung iba na hindi madidiligan. Sobrang init ba naman ngayon. Napapansin ko sa upo na to medyo matagal silang lumaki. Kasi hanggang ngayon ganyan pa rin sila. Kakaabono lang pala yan kahapon ng tito ko. Siguro pagkatapos nun mabilis na yung lumaki. Sumama nga rin pala dito sa bukid yung aso kong si Pompom. May mga tanim na gabi rin pala dito. Sabi nila masarap daw yan at siman o kaya naman gata. Hindi kasi ako nag-uulam ng gabi. Kaya hindi ko alam kung anong masarap na luto dyan. Ito naman yung palay ng tito ko. Nangangailangan na rin ata ng tubig tong palay na to. Heto ang pasaway kong anak sumunod pa dito sa bukid. Wala pa talaga siyang sombrero napakainit ngayon. Surot-surot kamot ni ubing. Pinauwi ko na yan kanina kasi mainit na. Pero ayan at bumalik na naman dito sa bukid. Nagpudot ko. Halata nga sa mukha ko dyan na naiinitan na rin ako. Malapit na nga silang matapos magdilig. 3 pinitak lang naman kasi yung tinaniman nila. Hindi nga pala lahat ng tinanim namin ay nabuhay. Yung iba nalanta, yung iba naman kinain ng kambing. Hindi ata napansin ng mga may alagang kambing na may tanim dito. May nakita nga ring itlog ng susutong anak ko kaya sabi niya sa akin i-video ko daw. Maignorante mananday to'y anak ko. Palibhasa puro cellphone lang ang muna. Charot. Niyaya ko na nga ring umuwi tong anak ko kasi sobrang init na. Wala pa kami mga jacket at sombrero. Kaya sabi ko uwi na tayo. Baka lalo pang umitim tong anak ko. Hayan niya at pinagbabay ko na rin siya. Hanggang dito na lang. See you sa susunod na video. Thank you.